Kunot ang noo at hindi na maipintang pagmumukha ni Angeli habang matamang nakatitig sa nakapinig na pinto ng simbahan. Magkakalahating oras na siyang naghihintay na papasukin sa loob ng simbahan. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakukuhang senyales mula sa wedding organizer na pwede na siyang bumaba ng sasakyan. Napaisip tuloy siya kung anong nangyayari sa loob ng simbahan at kailangan pa niyang maghintay ng ganun katagal. Hanggang kailan ba nila ako balak paghintayin rito? Ang init-init na nga tapos ganito pa. Ano ba kasing nangyayari sa loob? Naiinis na bulong niya. At akma na sanang bubuksan ng pinto ng sasakyan sa gawin niya nang pigilan siya ni Doña Deborah. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya, kaya masamang tingin ang ipinukol niya sa kanyang ina. I'm going to check kung anong nangyayari sa loob. Gusto kong malaman kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa labas ng simbahan at kung bakit hindi pa rin nagsisimula ang aming kasal ni Arvin. Inis niyang sagot rito. Binuksan niyang pinto ng sasakyan at mabilis na tinungo ang pinto ng simbahan. Kahit na may kabigatan ng suot niyang wedding gown, ay hindi niya pinansin. Open the door. Utos niya sa dalawang lalaki na nakatayo sa may pinto ng simbahan. Angeli! Tawag ng kanyang ina sa kanya, pero hindi niya ito pinansin. Sa halip ay nagmamadali siyang pumasok sa loob ng simbahan matapos mabuksan ang pinto. Ma'am, ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ng wedding organizer na agad nakalapit sa kanya. Hindi ba dapat kayong tinatanong ko kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagsisimula ang kasal namin ni Arvin? Ano bang nangyayari? Where's my groom? Tanong niya rito, sabay libot ng kanyang paningin sa paligid. I'm asking you, where is he? Bakit wala siya rito? Inis niyang tanong rito. Ma'am, kasi po si Sir Arvin, lumabas bago pa man po kayo dumating. Akala namin magpapahangin lang siya sa garden, pero nang tingnan namin ay wala na siya. Tinignan namin ang kanyang sasakyan pero wala rin. We think, nag-back out po siya sa kasal niyo. Anang wedding organizer. Para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi ng babaeng kaharap. Hindi niya akalain na magagawa ni Arvin ang iwan siya. Angeli, what's wrong honey? Tanong ng kanyang ina nang makalapit ito sa kinaroroonan niya. Malungkot siyang humarap dito habang sunod-sunod na humihikbi. Mami, si Arvin, iniwan ako. Pinahiya niya ako sa harap ng mga bisita namin. Umiiyak na sambit niya. My poor princess. Anito. Mabilis siyang niyakap ng kanyang ina, kasabay ng mga bulong-bulungan sa paligid. Napakalaking kahihiyan ang idinulat ni Arvin, hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay wala rin siyang mukhang iyaharap sa mga tao pagkatapos ng araw na yon. Shh! Don't mind those people around. Come on, umuwi na tayo. Yaya sa kanya ng kanyang ina, kaya wala na siyang nagawa nang akayin siya nito palabas ng simbahan. Sigurado siyang kinabukasan ay siya nang laman ng balita sa mga pahayagan sa kanilang lugar. Iniisip pa lamang niya ay parang nangihina na siya. Kilala pa naman ang pamilya nila sa San Rafael. Ma, paano na ngayon? Siguradong bukas ay laman na ako ng balita. Siguradong ang lalabas sa balita ay ganito. Angeli Delgado, tinakbuhan ng groom sa mismong araw ng kanilang kasal. Sumisinghot na wika niya. Hindi mangyayari yun, iha, pangako. Gagawaan ng paraan ni Mami. Huwag ka nang mag-alala, okay? Sige na, sumakay ka na sa loob ng sasakyan para makauwi na tayo. Utos sa kanya ng kanyang ina na agad naman niyang sinunod. Tahimik siyang umayos ng upo sa backseat, pero ang isip niya ay abala na sa pag-iisip kung papaano niyang gagantihan si Arvin. Pero bago yun, kailangan muna niyang malaman kung saan ito nagpunta para masundan niya. Mando, umuwi na tayo sa hasyenda. Utos ng kanyang ina sa kanilang family driver. Agad namang tumalima ang may edad na lalaki. Gagantihan ko siya sa ginawa niyang pamamahiya sa akin. Ang kapal na mukha niyang iwan ako. Kung ayaw pala niyang magpakasal, di sana hindi na lamang siya nag-propose sa akin.
Hindi sana nalagay sa malaking kahihiyan ng pamilya natin. Puno ng galit na wika niya. Dahilan para mapalingon sa kanya ang inang kunot na kunot ang noo. What is your plan then? Curious nitong tanong habang matamang nakatitig sa kanya. Hahanapin ko siya at pagbabayarin sa kanyang ginawa. Sana sinabi na lang niya ng mas maaga na ayaw pala niyang magpakasal sa akin, hindi yung ganitong ginawa niya. Sa bagay, hindi lang naman pamilya natin ang nalagay sa kahihiyan, pati na rin ang kanyang pamilya. Anya na, ikinangiti ng kanyang ina. That's my girl. Wag mo nga hayaan na ikaw lang ang nagsasuffer. Dapat, ang Arvin din na yon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mahanap siya. Walang sino man ang may karapatang ipahiya ang prinsesa ng mga Delgado. Now, you need to rest. Hindi maganda kung masistress ka dahil sa mga nangyari. Alright ma, pero gusto ko bukas na bukas rin ay may impormasyon na kayo sa kinaroroonan ng damuhong yon. I can't wait to slap him ng kaliwat kanan. Yung tipong namumulang mukha niya sa sobrang lakas ng sampal ko. Nang gagalaiting sabi niya. Like what I said, ako nang bahala. Wait, I will call your kuyas para pauwin muna sila. You need them para mabantayan ka. Knowing you, baka kung ano pang gawin mo sa iyong sarili. Akmang ilalabas na sana ng kanyang ina ang cellphone nito mula sa mamahalin nitong bag nang mabilis niya itong pigilan, bagay na ipinagtaka nito. Don't disturb them, ma. Kaya ko naman po. Don't worry about me. I won't do such things. Pangako. Anya rito. Are you sure? Paniniguro ng kanyang ina na mabilis naman niyang tinanguan. I'm really sure ma, trust me. Saad niya sabay ngiti ng peke. Manda ka sa akin Arvin. You will pay for what you did to me. Bulong niya sa kanyang isipan habang mahigpit na nakukuyom ang kanyang mga kamay. Anjali, where are you going? Hindi ba dapat ay nagpapahinga ka? Saglit na napahinto sa paghakbang si Anjali at sinulya pa ng inang nakaupo sa sofa habang minamasahe ng isa sa kanilang mga kasambahay. Gusto ko lang mag-unwind ma. Tutal, hindi pa naman nag-a-update ang tauhang inutusan niyo na hanapin si Arvin. You know, I'm stressed about everything. So just let me do what I want. Kahit ngayon lang, please. Nakikiusap na wika niya. Bago ito tinalikuran. Dire-diretso siyang naglakad, palabas ng mansyon, patungo sa garahe kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Pasakay na sana siya nang tumunog ang cellphone niya, kaya nilabas niya yun sa kanyang bitbit na bag at sinagot ang tawag ng kaibigan niyang si Dale. Dale, napatawag ka? Tanong niya habang nakasandal sa may pinto ng sasakyan. I heard about what happened to your wedding. Are you okay, friend? Pasensya na kung wala ko dyan para damayan ka. Anito. Ay, ngayon naniniwala na akong may pakpak talagang balita. But don't worry, I'm okay. Actually, paalis nga ako ngayon para mag-unwind habang hinihintay kong update ng tauhan ni Mommy sa kinaroroonan ng buwisit na Arvin na yon. Akala siguro niya, matatakasan niya ako. Pues manigas siya. Kuyumang kamaong saad niya rito. Anong balak mong gawin sa kanya kapag nagkita na kayo? Tanong nito kaya bigla siyang napangiti. Secret muna friend, kaya kung nasan man siya ngayon, magdasal-dasal na siya na sana wag magtagpo ang aming landas. Dahil lahat ng kahihiyan na dinulot niya sa akin at sa pamilya ko, ibabalik ko sa kanya. O sige na, let's talk some other time. I have to go. Paalam niya sa kaibigan, sabay putol sa tawag nito. Ibinalik niya ang kanyang cellphone sa bag at saka inihagis sa passenger seat. Inayos niya ang suot na bestida at sumakay ng kotse. Manong guard, the gate please. Anya sa may edad nilang gwardya na mabilis namang tumalima at binuksan ang gate. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at nagbaneho palabas ng kanilang bakuran. It's almost 5 PM na kaya sigurado siyang bukas na ang resto bar ng kanyang kaibigan kung saan niya balak magpalipas ng oras. After 15 minutes, ay inihinto niya ang kanyang sasakyan sa harap ng resto bar. Bumaba siya ng kanyang sasakyan at ibinigay sa isang staff ng resto bar ang susi upang ito nang mag-park. Good evening, Miss Anjali. Nasa opisina po niya si Sir Donnie. Puntahan niyo na lang po siya doon. Wika ng manager na sumalubong sa kanya. Ngumiti siya rito at tumango, saka tinahak ang daan patungo sa opisina ng kanyang kaibigan.
Kakatok na sana siya sa pinto nang may marinig siyang parang umuungol sa loob. Kung hindi siya nagkakamali ay ungol ng babae yon. At para makasiguro ay inilapit niyang mabuti ang kanyang tenga sa pinto at matamang pinakinggan kung ano ba talagang nangyayari sa loob. Dito pa talaga naisipang gumawa ng milagro ng magaling na lalaki? Aba, ginawa pang hotel ang opisina. Saad niya habang kunot na kunot ang noong nakatitig sa kaharap na pinto. Ma'am Angeli, bakit hindi po kayo pumasok sa loob? Gulat siyang napalingon nang marinig ang boses ng manager, kaya napaayos siya ng tayo. Ano kasi, parang may nangyayari sa loob ng opisina ni Donnie? Parang may naririnig akong umuungol. Wait, may kasama bang babae si Donnie nang dumating dito? Tanong niya sa dalaga habang matamang nakatitig sa maamo nitong mukha. Kita niya kung papaano ito nag-iwas ng tingin habang kagat ang ibabang labi. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang emosyong saglit niyang nakita sa mga mata nito. Meron ho ma'am. Mahina niyang sagot, kaya nanggigigil niyang sinulyapan ang pinto ng opisina ni Donnie. Ang mo kung ngayon, ginawa na namang hotel ang loob ng opisina niya? Napahinto siya sa pagsasalita nang marinig ang mahinang pagsinghot ng dalaga, kaya nilingon niya ito. Umiiyak ka ba, Chloe? Nag-aalalang tanong niya rito. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat, kaya napaangat ito ng tingin. Let me guess. You love Donnie? Am I right? Naniniguradong tanong niya rito. Well, hindi naman niya kailangan pang hulaan dahil ramdam naman niya dahil kagaya ni Chloe ay nagmamahal din siya. The way she looked at him, the way she smiles, lahat ng yun ay may kahulugan. Manhid lang talaga ang kaibigan niya para hindi mapansin ang pobreng dalaga. Hindi niya ako gusto. Tauhan lang ang tingin niya sa akin, Ma'am Angeli. Pag-amin ito. I knew it! Malakas na wika niya, sabay takip ng bibig, nang maalalang nasa harap nga pala sila ng opisina ni Donnie. Hinawakan niya sa kamay ang dalaga, at mabilis itong hinatak paalis sa harap ng pinto nang marinig niya ang boses ng kaibigan na para bang nagmumura. Siguro ay narinig ang boses niya. Muntik na tayo ron. Pasensya ka na, ingay ko. Hingi niya ng paumanhin dito. Sabay puna sa kanyang noon nang makarating sila sa harap ng bar counter. Naupo siya sa high chair, saka nangalumbaba. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makita ni Donnie si Chloe bilang babae at hindi basta-bastang tauhan lamang. Ma'am, anong gusto niyong inumin? Pukaw sa kanya ng bartender, kaya sinulyapan niya ito. Cocktail na lang. Sagot niya rito bago binalingan si Chloe. Ikaw naman, Chloe, di ba gusto mo si Donnie? Then bakit hindi mo sabihin sa kanya? Kung hindi mo madadaan sa maayos na usapan, daanin mo sa inuman hanggang sa malasing siya. Kapag kita mong lasing na, then you know what to do. Mars, pikutin mo na. I'm sure wala na siyang kawala sa'yo. Suwestyon na rito, sabay kindat. Ngumiti naman ito sa kanya at pagkuway malungkot na bumuntong hininga. Sana ganun lang kadali, Ma'am Angeli. Pero pag-iisipan ko ho. Sige po, maiwan ko muna kayo. Babalik na ako sa trabaho ko. Paalam nito sa kanya. O sige, basta pag-isipan mong mabuti ah. Wika niya rito sabay ngiti bago siya tinalikuran nito. Alam niyang mahirap ang kanyang ipinagagawa rito. Pero kung talagang gusto ni Chloe na makuhang lalaking gusto nito, then gagawa ito ng paraan. Kagaya ng gagawin niya sa mga darating na araw. Sunod-sunod na katok ang gumising sa mahimbing na pagtulog ni Angeli isang umaga. Pero sa halip na bumangon at pagbuksan ng taong nasa labas ng kanyang silid, ay nagtalokbong lamang siya ng kumot at bumalik sa pagtulog. Wala siyang oras sa kahit na sino man ang nasa labas. Basta ang gusto lang niya ay matulog lang at wala nang iba pa. Angeli, will you please get up there and open this door? Boses ng kanyang mami ang nagpabalikwas sa kanya ng bangon. Nagmamadali siyang bumaba sa kama at saka inayos ang sarili sa harap ng full body mirror. Wait, Mom! Anya habang madali ang sinusuklay ang kanyang buhok. Nang makitang maayos ng kanyang itsura, ay saka niya nilapitan ng pinto at nakangiting binuksan yon. Ano bang pinaggagawa mo't ang tagal-tagal mong pagbuksan ng pinto? Don't tell me kagigising mo lang. Nakataas ang kilay na tanong nito
kaya napangiwi siya. Isa sa kinaiinisan niyang ugali ng kanyang ina ay ang paninita nito sa kanya. Ano bang masama kung late siyang gumising at bumangon? Wala naman siguro. Napakapakialamera lang talaga ng kanyang ina. Ang gusto nito ay tularan niya ito na 3:00 pa lamang na madaling araw ay gising na. What's wrong with that? At least hindi ako nanunulugan sa bahay ng mga kaibigan ko, kagaya ng iba dyan. Teka, ano po bang ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Aga-aga nang bubulabog kayo. Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Like mother like daughter talaga silang mag-ina. FYI, maganda kong anak. I have all the rights para bulabugin ka. Tanghali na pero nakahilata ka pa rin, kaya walang nangyayari sa buhay mo eh. By the way, hindi muna kita sesermonan. Oh, here. Inabot niya sa kanya ang isang piraso ng papel, kaya nagtataka niya yung kinuha at tinignan kung anong nakasulat roon. Kaninong address to, ma? Kunot ang noong tanong niya rito. Puntahan mo ang address na yan. Diyan mo makikita si Arvin. Kaya pack your things at puntahan mo na siya. Make him suffer for what he did to you. Tandaan mo, wala akong anak na talunan. Kaya wag kang uuwi rito nang hindi mo kasama ang lalaking yon. Do you get it? Paano kung ayaw niyong sumama sa akin pabalik dito sa San Rafael, ma? Ibig bang sabihin, I'm not welcome here anymore? Nakahalukip-kip na tanong niya rito. Malalaman mo lang ang sagot soon. Now fix yourself at kumilos ka na. Utos nito sa kanya. Bago siya iniwan, napatitig na lamang siya sa pinto nang pabagsak nitong isa rayon. Pagkuway sinulyapan niya ang hawak na papel, saka bumuga ng hangin. Lumapit siya sa kama at naupo sa gilid. Ma'am Angeli, tawag sa kanya ng isa sa kanilang kasambahay, kaya napaangat siya ng tingin dito. Bakit? Tanong niya rito. Ipinatong niya ang hawak na papel sa side table bago tumayo. Lumapit siya sa closet at kumuha ng ilang piraso ng damit. Ma'am, tulungan ko na po kayong mag-ayos ng gamit niyo. Presenta ng kasambahay na mabilis na nakalapit sa kanya. O sige, ikaw nang mag-ayos sa mga gamit ko at maliligo muna ako ha. Just make sure na maayos ang pagkakalagay mo ng gamit ko sa traveling bag ko. Bili niya rito bago pumasok sa banyo. Mabilis niyang hinubad ang suot na pantulog, saka tumapat sa shower. Binuksan niya yun at saka madali ang naligo. Kung dati ay inaabot siya ng 1 oras sa pagligo, ngayon ay umabot lamang ng 15 minuto para makaalis na agad siya. Ma'am, may iuutos pa po ba kayo? Tanong sa kanya ng kasambahay matapos niyang lumabas ng banyo. Wala na, pwede ka nang lumabas. Anya rito bago lumapit sa kanyang closet at kumuha ng damit. Mabilis siyang nagbihis saka inayos ang sarili. Pinatuyo niya ang kanyang buhok saka naglagay ng light makeup. Ay, wala sa sariling napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. I look like a desperate woman na gagawin ng lahat makabawi lang sa lalaking yon. Sambit niya. Inabot niya ang kanyang hairbrush at sinimulang ayusin ang mahaba niyang buhok. Pero naisip niya, ano pa nga bang kanyang magagawa? Hindi papayag ang kanyang ina na magmukha siyang kawawa sa harap ng ibang tao, lalo na ang mapahiya. Pinalaki silang magkakapatid na palaban ng kanilang ina, kaya ngayon ay kailangan niyang kumilos. Ma'am Angeli, tawag na naman sa kanya ng isang kasambahay, kasunod ang 3 katok. Ilang beses ba niyang sasabihin sa kanilang mga kasambahay na kumatok muna bago siya tawagin? Pero parang ang hirap sa mga ito na intindihin ang gusto niyang mangyari. Susunod na ako, pakisabi kay mami. Anya rito bago tumayo at kinuha ang kanyang bag, saka lumabas ng kanyang silid. Good morning, Ma'am Angeli. Bati sa kanya ng kasambahay na naglilinis sa may hallway. Good morning, Manang Tessie. Ganting bati sa may edad na ginang, nanginitian pa niya ng matamis. Si Manang Tessie ang isa sa pinakamatandang kasambahay sa mansyon at ito rin ang yaya ng kanyang 2 kuya na sila Vince at Venrix, kaya malaki ang respeto nila rito. Siya lang yata ang hindi naalagaan ng ginang dahil iba ang naging kanyang yaya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa may hagdanan. Pababa na sana siya nang matanaw niya ang kanyang ina na tila may kausap sa cellphone nito habang prenteng nakaupo sa sofa. Donyang-donyang datingan na animoy
Hindi nanggaling sa mahirap na pamilya. Masasabi niyang maswerte ito dahil ang daddy niyang napangasawa nito, kaya nakaranas ng buhay na parang reyna. Hindi naman sa sinisiraan niyang kanyang sariling ina. But for her mother is very ambitious old woman. Nagagawin ng lahat, makuha lang ang gusto nito, by hook or by crook. Malas lang niya dahil nag-iisa lang siyang anak na babae, kaya nasa kanyang buong atensyon ito. At wala siyang magawa sa bagay na yon. Mukhang namana pa niyang ugali nito kahit na sinusubukan niyang maging mabuti sa mga taong nakapaligid sa kanya. Muli siyang nagpakawala ng buntong hininga, saka naiiling na bumaba ng hagdan at dumiretso sa dining area para mag-breakfast bago siya umalis at puntahan ng magaling na si Arvin. Pasipol-sipol habang naglalakad sa dalampasigan si Arvin patungo sa restaurant upang kumain ng lunch. Nakalimutan kasi niyang mag-breakfast kaya naman nagre-reklamo na ang kanyang tiyan. Sa ilang araw na pananatili niya sa resort ng kanyang kaibigan ay masasabi niyang nag-e-enjoy siya, pero hindi niya maiwasang isipin si Anjali. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Wala sa sariling naitanong niya. Saglit siyang huminto sa paglalakad at tumanaw sa malawak na karagatan bago nagpakawala ng buntong hininga. Ilang sandali siyang nanatiling nakatanaw sa tubig nang maagaw ng isang pamilyar na babae ang kanyang atensyon. The girl is wearing two-piece swimsuit at talagang agaw pansin ang maganda nitong katawan. Anjali? Patanong niyang sambit sa pangalan ng babaeng iniwan niya sa mismong araw ng kanilang kasal, ilang araw nang nakakaraan. Lumingon sa kanyang gawi ang dalaga. Siguro ay narinig siya. Bahagya itong huminto sa paghakbang. Pero makalipas ang ilang sandali, ay seryoso ang mukhang lumapit ito sa kanya. Akmang yayakapin sana niya ito nang dumapo ng 2 beses sa kanyang pisngi. Ang palad nito. Babe! Hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin nang biglang umigkis ang kamao nito. Mabuti na lang at nasalag niya yon. Kung hindi ay bumulagta na siya sa buhanginan. You! How dare you! Sigaw nito habang punong-puno ng galit ang mga mata habang nagpupumiglas. Babe, relax. Let's talk somewhere. Masyado tayong nakakakuha ng atensyon rito. Anya, at akmang hihilahin na sana niya ito patungo sa kanyang kabinang ipiksi nito ng malakas ang braso niya kaya nabitawan niya ito. Wow ha, may kahihiyan ka pala. After you left me, sa araw ng ating kasal, mahihiya ka pa pala. Ang kapal na magmumukha mo. Sigaw nito sabay hampas sa kanyang dibdib. Babe, let me explain first. Hindi ko… Ouch! Daing niya nang tumama ang kamao nito sa mukha niya. Sasamaan sana niya ito ng tingin dahil sa pagkabayolente nito. Pero nang makita niyang pagtulo ng luha nito, ay parang bulang naglaho ang inis niya rito. Hindi naman kasi niya ito masisisi dahil siyang may kagagawan kung bakit ito nagkakaganon. I'm sorry babe, please don't cry. Alo niya rito habang pinupunasan ang pisngi nito. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Dahil hindi naman mabubura ng isang sorry na yan ang kahihiyang dinulot mo sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko. Siguro hindi mo naman talaga ako minahal kaya nagawa mo akong iwan sa mismong araw ng ating kasal. Nagkamali lang siguro ako ng lalaking pinili. Wika nito. Sabay tabig sa kanyang kamay bago siya mabilis na tinalikuran. Babe naman, let's talk. Anya rito habang papalayo ito sa kanya. We don't need to talk. Ginusto mo yan kaya panindigan mo. Pwede naman kitang palitan as soon as possible. Lalo na't marami naman pala ritong masigit pa kesa sayo. Baling nito sa kanya nang huminto ito sa paglalakad. Kaya nangunot ang kanyang noo. What? No way. I won't let that happen. Mabilis na wika niya habang unti-unting humahakbang papalapit sa kinaroroonan nito. And who do you think you are para tumutol? Hindi ba kaya mo ako iniwan kasi hindi mo ako mahal? Tapos ngayon na willing na akong palitan ka, saka ka naman tututol? Psst! Watch me Arvin, watch me. I'll show you kung paano kitang papalitan sa buhay ko. Anito. Umiling siya rito, sabay hawak sa kamay nito at walang salitang hinila ito patungo sa kanyang tinutuluyan. Bitawan mo nga ako, isa! Utos niya sa kanya, pero hindi niya ito pinapansin.
Sa halip ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad habang hila-hila ito. Ano ba? I said let go of me, Arvin. Isa. Kahit pa bumilang ka hanggang 1,000,000, hindi kita pakakawalan, nek-nek mo. Anya rito at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay nito. Nang makarating sila sa harap ng kanyang cabin ay padabog niyang binuksan ang pinto at padabog ding isinara bago hinatak palapit sa kinaroroonan ng kama si Angeli. Sabay tulak rito pahiga. Anong gagawin mo sa akin? Utal na tanong nito sa kanya. Pero sa halip na sagutin ay inabot niya ang kanyang sinturon na nasa may ulunan. Sisiguraduhin ko lang na hindi ka makakalabas dito, babe. Sagot niya rito, sabay ngisi, habang itinatali ang mga kamay nito gamit ang kanyang sinturon. Pakawalan mo ako rito, kung hindi. Iniharang niya ang hintuturo sa tapat ng bibig nito. Kaya hindi na naituloy ang sinasabi nito. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo, babe. Baka magkatotoo. Dito ka lang. Kukuhanin ko muna mga gamit mo sa cabin mo. Anya rito. Sabay halik sa labi nito. Arvin! No! Pakawalan mo ako rito. Isa! Sigaw nito pero nginitian lang siya nito. Matapos niyang itali ang sinturon sa bakal na headboard ng kama. I'll be back, babe. Mabilis lang ako. Pagbalik ko, gagawa tayo ng panganay para matuloy na ang kasal natin. Nakangiting saan niya. Bago niya ito iniwan at lumabas ng silid. Rinig pa niyang malulutong nitong mura. Pero tinawanan lamang niya ito habang pasipol-sipol. Sunod-sunod na mura ang kumawala sa bibig ni Angeli habang nag-iisip kung papaano siyang makakawala sa pagkakatali ni Arvin sa headboard. Ang sabi nito ay madali lang ito. Pero lumipas ng kalahating oras ay hindi pa rin ito bumabalik. Nanginginig na siya sa sobrang lamig dahil malakas ang bukas ng aircon sa silid na kinaroroonan niya. Idagdag pa na basa ang suot niyang swimsuit at ni hindi man lang pinagkaabalahan na takpan ng magaling na lalaki ang kanyang katawan. Nasaan ka na ba, Arvin? Papatayin mo ba ako sa sobrang lamig? Maluhaluhang sambit niya habang nakatitig sa may pinto. Kung pwede lang sana siyang humingi ng tulong sa mga staff ng beach resort. Pero nag-alala siya lalo na sa itsura niya. Paano kung manyakis ang staff na pumasok sa loob ng silid? Mabuti sana kung babae ang makakarinig sa kanya. Pero paano kung lalaki? For Pete's sake, hindi niya ma-imagine ang mga posibleng mangyari. Muli niyang inilibot ang paningin upang maghanap ng kahit na anong bagay na pwedeng gamitin na pamutol sa sinturon na nakatali sa kanyang kamay. Pero nahilo lang siya nang walang kahit na anong makita. Arvin, humanda ka talaga sa akin pagbalik mo. Mata mo lang walang latay na buwisit ka. Saan niya? Sabay buga ng hangin. Nanakit na ang likod niya sa pagkakasandal sa headboard ng kama. Pero wala siyang magawa kung hindi ang magtiis hanggang sa makabalik si Arvin at hintayin na pakawalan siya. Tulungan niyo po ako. Ang sakit na rin ng kamay ko. Send help naman po. Pagdadasal niya. Pero kahit yata mag-iiyak siya, ay wala ring mangyayari kaya sinubukan na lamang niyang umidlip. Babe, I'm back. Mabilis siyang napamulat nang marinig ang boses ni Arvin na magulo ang itsura ng pumasok sa silid. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Bumalik ka pa palang lalaki ka. Bulong niya, kaya napalingon nito sa gawin niya. Ayaw mo ba akong makita? I doubt it. Sinundan mo nga ako rito kaya I'm sure you miss me. Like how I missed you so damn. Kumunot ang kanyang noo at niniwian ito. Asa ka? Pakawalan mo nga ako rito. Masakit na mga kamay ko. Utos niya rito. Nek-nek mo, tatakasan mo lang ako eh. Pero hindi ko naman nahayaan yun kasi gagawa pa tayo ng panganay. Kaya mas mabuting dyan ka na muna. Mag-shower lang ako. Init. Tatalikuran na sana siya nito nang mabilis siyang nagsalita. Diba sabi mo love mo ko? Paano mo naatim na Italia ako rito? Look at my hand. Namumula na tapos nanginginig na rin ako sa lamig. Sige na, gusto ko na rin mag-shower. Ayaw mo naman siguro mag-ano tayo ng ganito ko, diba? Malagkit, maalat at amoy dagat. Anya rito, sabay kagat ng kanyang pang-ibabang labi. Tila napaisip naman ito sa sinabi niya. Kaya lumapit ito sa kama at naupo sa gilid niya. Tiningnan nito ang kamay at pagkuway bumuntong hininga. Saka puno ng paumanhing tumitig sa kanyang mga mata. I'm sorry babe, sige pakakawalan na kita. But promise me first na hindi mo ako tatakasan.
Ha? Okay, sige. Hindi kita tatakasan. Kaya pakawalan mo na ako rito. Sige na, please. Nahihirapan na ako sa pwesto ko. Masakit na rin yung likod ko rito sa pagkakasandal. Please, babe. Nakikiusap na wika niya rito. Tumango naman ito at saka kinalas ang sinturong nakatali sa kanyang mga kamay. Tignan ko nga. Anito. Kaya ipinakita niya rito ang kanyang magkabilang kamay na namumula. Masakit ba? Pagkuway tanong nito na marahan niyang tinanguan. Bakit kasi tinali mo pa ako gamit ang sinturon? Pwede namang panyo na lang o hindi kaya inilak mo na lang yung pinto sa labas. Sermon niya rito pero tila wala itong naririnig dahil nakatitig lamang ito sa kanyang mga kamay. Take a bath. May kukunin lang ako sa labas. Wika nito bago siya tinalikuran at dire-diretsyong lumabas ng silid. Napakibit balikat naman siyang pumasok sa loob ng banyo at mabilis na naligo. She was mad with Arvin but she can't deny na na-miss niya ang pag-aalaga nito kagaya ng dati. Tapos na siyang maligo nang bumalik si Arvin kasamang dalawang staff ng resort na may bitbit na tray ng pagkain. Pakilapag na lang sa mesa. Utos ni Arvin sa mga ito na mabilis namang sinunod ng dalawa at pagkatapos ay nagpaalam na sa kanila. Ang dami namang pagkain yan, may fiesta ba? Tanong niya rito habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Of course. Gusto ko kasing mabusog ka bago tayo. Hindi na niya ito pinatapos sa sinasabi nito nang batuhin niya ito ng una na tinatawanan lang ito at baliwalang lumapit sa kanya. Tigilan mo nga ako Arvin sa kaanuhan mo. Kung gusto mong gawin natin yon, then pakasalan mo muna ako. Akala mo makakaisa ka sa akin, nek-nek mo. Saad niya rito, sabay tayo. Babe, ungot nito pero tinapunan lang niya ito ng tuwalya sa mukha nito na ikinatawa nito habang siya naman ay natatakam na pinagmasdan ng mga pagkain sa mesa. Kinuha niya ang kutsara at kumutsara ng pagkain, sabay subo. Tasty ah. Anya sa pagitan ng pagmuya. Oo naman, kaibigan ko yata ang may-ari ng recipe na yan kaya masarap. Actually, dinarayo pa ang mga pagkain yan ng mga taga-ibang lugar para lang matikman. Pagmamalaki nito bago yumakap sa kanyang bewang. Hinayaan na lamang niya ito. Total nag-e-enjoy naman siya sa pagkain. Mukha nga, gusto mo ba? Alok niya rito sabay kutsara ng inihaw na isda at iniumang dito. Nakangiti namang tinanggap nito yon. At animoy sarap na sarap sa pagnguyang pinaharap siya nito rito. Pinunasan nito ang gilid ng labi niya, saka kinuha ang hawak niyang kutsara. Kumutsara rin ito ng pagkain at isinubo sa kanya. Pero ang hindi niya inaasahan ay nang bigla siyang halikan nito sa labi habang umunguya siya. Saglit lang naman ang halik na yon at dampi lang, kaya hindi niya maiwasang mabitin. Pabitin, bulong niya. Sabay dampot ng hipon at gigil na kinain habang tila nag-e-enjoy namang nakatitig sa kanya si Arvin. Pero hindi niya ito pinapansin. Sa halip ay ang mga pagkaing nasa harapan niya ang kanyang pinagbubuntunan ng inis. Tuwang-tuwa habang namumulot ng mga shells si Angeli sa buhangin. Kaya naman hindi mapigilan ni Arvin na mapangiti habang pinagmamasdan ng dalaga. Her smile is too genuine and priceless. Ni hindi nga niya magawang kumurap kahit isang beses. Ngayon lang kasi niya ito nakitang ganoon kainteresado sa isang bagay. Kadalasan kasi ay puro peke ang pinapakita nitong saya sa harap ng mga taong nakapaligid sa kanila. Lalong-lalo na kapag kaharap nito ang mami nito. Hi! Bahagya siyang napalingon sa may gilid niya nang marinig ang malamyos na boses ng isang babae na ngiting-ngiti sa kanya. Napaayos naman siya ng upo sa buhangin at alanganing gumanti ng bati sa dalagang bigla na lang naupo sa tabi niya. Hello. Kaswal niyang bati rito bago muling itinuon ng atensyon sa kinaroroonan ni Angeli na abala pa rin sa pamumulot ng mga shells. Are you alone? Alam mo bang kanina pa kitang pinagmamasdan? Pero mukhang masyado kang busy sa pagditig sa babaeng yon. Turo nito kay Angeli. By the way, I'm Jessa. What's your name? Mapang-akit nitong tanong saka maarteng inilahad sa kanyang kamay. Kaswal naman niyang inabot ang kamay nito at patay mali siyang nagpakilala ng sarili. Arvin, pakilala niya at saka mabilis na tumayo nang makitang malayo na si Angeli. Hey,
Where are you going? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanya nang akmang iiwanan na sana niya ito. Susundan ko ang fiancé ko. Baka kung saan mapadpad sa kakapulot ng shells. Sige, maiwan na kita. Excuse me. Magalang niyang paalam rito. Saka patakbong sinundan ng kasintahan. Babe, tawag niya kay Angelina agad namang lumingon sa kanya. Babe, look oh, ang gaganda ng mga napulot kong shells. Masayang wika nito sabay pakita sa mga shells na hawak nito. Oh, cool. Ang gaganda naman yan. Pero mas maganda ka pa rin, mahal ko. O talaga, maganda ako? Eh bakit nakikipag-usap ka sa babaeng yun? Sumulyap ito sa kanyang kinauupuan kanina, kaya napasulyap na rin siya. Ang kapal na mukha, nagawa pang kumaway ng higad na yun sa'yo? Anito habang matalim na nakatitig sa kinaroroonan ni Jessa. Don't mind her, babe. You know that I'm all yours and no one's gonna take me away from you. Puno ng sinseridad na saad niya rito. Hinawakan niyang kamay nito at iginiya patungo sa bakanting table na nasa ilalim ng isang mayabong na puno na hindi niya mapangalanan. Babe, paano ko naman hindi papansinin yung babaeng yun? Ang lagkit niyang tumitig sa'yo. Kainis. Sarap dukutin ng... Hindi na nito na ituloy yung sasabihin nito nang selyuhan niya ang labi nito gamit ang labi niya. Alam niyang nag-uumpisa na itong magselos at kung hindi niya aagapan ay siguradong siyang pagbabalingan nito. I love you, babe. Promise, ikaw lang ang aking mamahalin. Papangarapin araw at gabi. Hahagkan, yayakapin at sasabihan ng I want to spend the rest of my life with you. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Anya rito saka inabot ang kamay nito at masuyong kinintilan ng munting halik. Kung gano'n naman pala, bakit mo ko iniwan sa mismong araw ng kasal natin? Tanong nito kaya natigilan siya at matamang napatitig sa mukha nito. Bumuntong hininga siya at pagguway umayos ng upo. I'm so sorry about that, babe. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawang iwan ka sa mismong araw ng kasal natin. But you know what? I realized that I really can't live without you. You're my everything. Ayokong tuluyan kang mawala sa akin. Sana mapatawad mo ko sa nagawa ko. Sana willing ka pa rin na pakasalan ako pagbalik natin sa San Rafael. Anya. Alam mo bang nasaktan ako sa ginawa mo? I was so excited that day kasi finally magkakasama na tayo bilang mag-asawa. Pero iniwan mo ko. Napahiya ako at ang pamilya ko. Pero sino ba naman ako para hindi ka patawarin? Mahal kita, Arvin. Mahal na mahal. Kaya oo, pinapatawad na kita. Sana hindi na maulit ang ginawa mong pangiiwan sa akin. Wala sa sariling napangiti siya matapos marinig ang mga sinabi ni Angeli. Napakaswerte talaga niya na si Angeli ang napili ng puso niyang mahalin kahit na may pagkaselosa ito. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay mahal nila ang isa't isa. I'm so sorry for what I did to you, babe. But I swear, hindi na mauulit yon. Kung gusto mo, magpakasal na tayo. Total, andito na rin naman tayo. Sakto para sa honeymoon nating dalawa. Anya, sabay ngiti ng pilyo rito. Hehehe, para-paraan din ano. But I think magandang ideya yan. Total parang atat na atat ka rin naman ng... Mabilis niyang tinakpan ng bibig nito dahil sa walang preno nitong pagsasalita. Babe, ang alat ng kamay mo. Maghugas ka nga ron. Yan yata yung ginamit mo sa pakikipagkamay sa babaeng yun kaya ganyan ang lasa. Nakangusong saad nito, sabay ingos sa kanya. Hayaan mo na. At least ikaw lang ang tinitibok nito. Turo niya sa kanyang dibdib kung saan naroroon ang kanyang puso. Tinawanan naman siya nito sabay yakap sa kanyang braso. Hindi pa ito nakontento. Inihilig pa ang ulo sa kanyang dibdib. Kaya naman niyakap niya ito ng mahigpit. Malayo ang tanaw habang nakaupo sa buhanginan si Arvin. Hawak ang isang beer in can. Magandang sikat ng buwan at animoy ikinalat sa kalangitan ng mga bituin. Kaya naman nang makatulog si Angeli ay sinamantala niya para lumabas ang kanilang cabin at pagmasdan ng magandang tanawin na sinabayan naman ng malalakas na alon sa dagat. Pero habang nakatitig sa kalangitan ay may presensya siyang naramdaman mula sa kanyang may likuran. At nang tingnan niya kung sino ang taong yon, ay nakita niya si Jessa. Mula sa kinatatayuan nito ay marahan itong lumapit sa kanya ng pasuray-suray na animoy lasing.
Muntik pa nga itong matumba dahil sa mabuhay nitong paghakbang. "Hi Arvin, can I join you?" Lasing na tanong nito sa kanya. At bago pa siya nakasagot ay bigla na lang itong pabagsak na naupo sa tabi niya, sabay yakap sa kanyang braso. Sinubukan niyang tanggalin ang braso nitong nakapulupot sa kanya, pero sa tuwing sinusubukan niya ay mas lalong humihigpit. "Jessa, pwede bang lumayo ka ng konti sa akin? Baka may makakita sa atin at akalain na may something sa pagitan nating dalawa at makarating pa sa fiancé ko." Inis na utos niya rito. "Bakit Arvin? Hindi ba ako attractive para sa'yo? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy?" Magkakasunod nitong tanong, sabay lapit ng mukha sa kanyang mukha. Pero mabilis siyang umiwas rito. "Maganda ka, sexy at attractive. Alam kong maraming lalaki ang gustong makuha ang atensyon mo, except me. Kasi iisa lang ang babaeng gusto ko mula noon hanggang ngayon, and that is my fiancé. Kaya pwede ba huwag mo na ulit gagawin to? I know you're trying to seduce me, pero hindi tatalab sa akin yan dahil nag-iisa lang ang babaeng para sa akin. At si Angeli yun." Pagkasabi nun ay pilit niyang tinanggal ang braso nito, saka mabilis na tumayo. "Arvin, wait!" Pigil na inis ni Jessa na mabilis tumayo at bigla na lamang siyang sinunggaban ng yakap. "Jessa, ano bang ginagawa mo?" Naiinis niyang tanong rito habang pilit na inaalis sa mga braso nitong nakapulupot sa kanyang katawan. "No, hindi mo nakikita Arvin. I like you. I mean, I want you. Please give me a chance naman." Kunutang noong tinitigan niya ito sa mga mata at mariing umiling. "May fiancé na ako, Jessa, kaya pwede ba? Layuan mo na ako. Ayokong masaktan ng babaeng pinakamamahal ko ng dahil lang sa'yo." Matatag na wika niya sabay tulak dito, kaya napaupo ito sa buhanginan. "Kaya ko namang higitan ang ginagawa niya. I'm sure mas mag-e-enjoy kang kasama ko kesa sa babaeng yun. Kaya naman kitang paligayahin sa kahit na anong paraan na gusto mo." Pagak siyang tumawa at pagkuway naiiling itong tinalikuran. "Hindi mo siya maihigitan at mas lalong hindi mo siya mapapalitan sa buhay ko. Kaya kung pwede, huwag ka nang lalapit sa akin kahit na kailan." Pagkasabi nun ay iniwan na niya itong nagsisisigaw, pero wala siyang pakialam. "Babe, saan ka nang galing?" Tanong ni Angeli sa kanya nang pumasok siya sa loob ng kanilang cabin. "Sa labas lang, babe. Nagpahangin at uminom ng beer." Sagot niya rito. Matapos isara ang pinto ay lumapit siya rito at nahiga sa tabi nito. "Babe, nakikiliti ako." Natatawang saad nito nang isubsob niya ang mukha sa leeg nito at patakan ng sunod-sunod na halik. "Ang bango naman ng mahal ko." Bulong niya sa may tenga nito. "Syempre naman, nakakahiya naman sa gwapo kong katabi kung amoy pawis ako. Baka mamaya ipagpalit mo ko kung amoy suka ako." Nakangusong wika nito. "Mas okay na yon, para kulang na nga lang ay meat, soy sauce at saka paminta, bawang at sibuyas. O di ba may adobo na ako?" Biro niya rito na ikinahagalpak nito ng tawa. "Ginawa mo naman akong ulam, babe. Pero sige, kung akong adobo ng buhay mo, ikaw naman ang kanin ng buhay ko. Araw-arawin man pero hindi kailanman pagsasawaan." Anito. "Talaga ba? Hindi mo ko kailanman pagsasawaan? Kahit matanda na tayo at uugod-ugod na at marami pang puting buhok?" Tanong niya rito. Pansin niyang saglit itong natigilan pero pagkalipas ng ilang sandali ay tumango ito, sabay pulupot ng mga braso sa kanyang leeg. "Kahit pa sobrang kulubot na ng ating balat, babe, hindi kita pagsasawaan, ever." Nakangiting sagot nito. Sa sobrang tuwa niya sa naging sagot nito ay mabilis niya itong hinalikan sa labi. Akala niya hindi ito tutugon dahil saglit itong natigilan. Pero makalipas ang ilang sandali ay naramdaman niya ang paggalaw ng labi nito at nakipagpalitan ng matamis na halik sa kanya. "Babe." Napatitig siya sa mukha nito nang marinig ang malambing na pagtawag nito sa kanya. "Ano yun, babe? May problema ba?" Tanong niya rito sabay upo sa tabi nito. Ano kasi, tumaas ang kilay niya nang hindi nito masabi-sabi ang gusto nitong sabihin sa kanya. "Ano ba yun, babe? May masakit ba sa'yo? Ayaw mo ba akong katabi?" Sunod-sunod niyang tanong rito na mabilis naman itong inilingan.
Lapit ka sa akin, ibubulong ko na lang. Nahihiya kasi ako eh. Saad nito kaya agad naman niyang inilapit ang mukha nito. Tumikhim muna ito, saka ibinulong ang gusto nitong sabihin. Sigurado ka ba? Baka napipilitan ka lang. Hindi mo naman kailangan gawin yun para lang patunayan ng pagmamahal mo sa akin. Nire-respeto kita at yung mga sinabi ko noon ay biro lang. Kaya ko namang maghintay hanggang sa maikasal tayong dalawa. Anya rito pero kita niya ang disappointment sa mukha nito sa naging sagot niya. Ayaw mo talaga? Baka naman bukas makalawa, makita na lang kita sa kandungan ng iba. Ay nako, puto lang kaligayahan mo kapag ginawa mo yon. May pagbabantang saad nito, kaya naman sunod-sunod siyang napalunok. Hindi ko gagawin yon. Ikaw lang kaya ang gusto kong tikman at hindi kita pagsasawaan kasi espesyal ka. Halika na, matulog na tayo. Bukas ng huling araw natin sa pamamasyal dito sa resort. Kaya naman bago tayo umuwi sa San Rafael, let's make memories here. Gusto mo ba yon? Boating tayo sa may coral reefs na malapit dito. I'm sure magugustuhan mo ron. O sige, gusto ko yun para may remembrance tayo. Masayang wika nito, sabay yumakap sa kanya ng mahigpit matapos niyang umayos ng higa sa tabi nito. Kasalukuyang hinihintay ni Angeli si Arvin sa may tabing dagat nang lapitan siya ng isang babae na nakita niyang kausap ni Arvin noong nakaraang araw. Kung hindi siya nagkakamali ay ito si Jessa. You must be Angeli. Mataray na tanong nito sa kanya, sabay sipat sa kabuuan niya. Yes, the one and the only. Why? Nakapamewang na tanong niya rito. Akala yata'y masisindak siya nito sa pagtataray nito. Hindi ka naman pala ganun kaganda. Kaya naman pala lumalapit si Arvin sa akin eh. Alam mo bang magkasama kami kagabi habang mahimbing kang natutulog? Hindi na siya nagulat sa sinabi nito. Sa halipay ngumisi siya rito at mataray itong sinuri mula ulo hanggang paa. Talaga ba? Pero ibang nakita ko kagabi. Yung halos ipagtulakan ka na ng fiancé ko palayo habang nagmamakaawa kang tanggapin niya. Poor Jessa. Wala na bang magkamaling pumato sa'yo kahit ikakasal ng lalaki? Lalandiin mo pa. Sa bagay, mukha ka naman kasing low class at cheap na babae. Pero sorry ka, hindi kasi basta-bastang pumapatol si Arvin sa mga kagaya mong higad. You know, nakangiting wika niya rito. Siguro kung hindi niya sinundan si Arvin nung nagdaang gabi, baka naniwala na siya sa sinabi ng kanyang kaharap. Mabuti na lang talaga at nalimpungatan siya nang maramdaman ang paglabas ni Arvin ng kanilang cabin. Kita niyang ikinuyom ni Jess ang kamay nito. Alam niyang nanggigigil na ito sa kanya. Pero wala itong magawa lalo na at hindi rin naman siya magpapatalo rito kung sakaling atakihin siya nito. Mas maganda nga kung atakihin siya nito para naman magamit niya mga pinag-aralan niyang martial arts noong mga nakaraang buwan. Babe, let's go! Nakangiting yaya sa kanya ni Arvin na may bitbit na sagwan at life vest na lumapit sa kinaroroonan nila ni Jessa. Hi Arvin! Malanding bati ni Jessa rito pero hindi ito pinapansin ni Arvin kaya naman nangaasar na benalatan niya si Jessa. Let's go babe! Excited na wika niya sabay hila kay Arvin patungo sa kinaroroonan ng bangka na sasakyan nila sa pamamasyal. Gusto niyang sulitin ang huling araw nila sa resort dahil baka matagalan pa bago sila makabalik sa lugar na yon. Pero sana pagbalik nila ay wala na ang babaeng yun na palaging pinag-iinitang akitin ang fiancé niya. Babe, malayo pa ba yung reef na tinutukoy mo? Ligtas bang mag-dive doon? Tanong niya rito nang huminto sila sa may pampang para magsuot ng life vest. Ligtas naman babe at saka mababaw lang. Wait, may dala ka bang kamera? Tanong nito rito. Mabilis naman niyang pinakita rito ang kamera na nasa plastic kasamang 2 extra films. Ready ka nga. Natatawang saad nito. Saka siya hinila palapit sa bangka at inalalayang sumakay. Hindi naman siya natatakot na baka tumaob ang bangka kasi swimmer siya at talagang pinag-aralan niyang mabuti ang paglangoy. Let's go babe! I'm so excited na! Sambit niya habang itinutulak ni Arvin ang bangka patungo sa medyo malalim na bahagi ng dagat.
Pagkuway sumakay na ito kaya umayo siya ng upo at kinuha ang extra na sagwan. Kahit papaano naman ay may alam na siya sa pagsasagwan dahil mahilig si Arvin sa water adventure at tinuruan siya nitong mag-boating. Nahinto lang ang pagiging adventurer nito nang magsimula silang mag-ayos sa mga kailangan nila para sa kanilang kasal. Babe, protected area bang kinaroroonan ng mga reefs na pupuntahan natin? Tanong niya rito habang patuloy siya sa pagsagwan. I think yes. Kasi may mga bantay dagat na naglilibot rito. Sagot nito, kaya napapatango siyang sumulyap rito. Mukhang hanggang tingin lang silang dalawa sa mga corals. But it's okay. Basta makuhanan niya ng pictures ay masaya na siya. Nakikita mo ba yung mga yon? Turo nito sa hindi kalayuan kaya napasunod siya ng tingin sa bahagi ng dagat na itinuturo nito. Yes babe. Andun ba yung mga corals babe? Curious niyang tanong na tinanguan nito. Yes babe, but sad to say hindi tayo pwedeng mag-dive dun para makita't mahawakan ng mga corals. Mahigpit kasing pinagbabawal I hope it's okay with you? Puno ng paumanhing wika nito. I understand babe. Kukuha na lang ako ng maraming pictures para remembrance natin. Anya, napilit pinasisigla ang boses para hindi nito mahalata na disappointed siya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at masasabi niyang napakaganda ng lugar na yon. Halatang alagang-alaga ng mga naninirahan doon ng kapaligiran. Patunay ang mga hilera ng karatula na may mga nakasulat na paalala. Parang ang sarap ditong manirahan. Wala sa sariling sambit niya habang enjoy na enjoy sa pagmamasid sa paligid. Gusto mo bang dito tayo magpatayo ng bahay? Ang alam ko may loteng binibenta rito. Saad niya rito kaya bigla siyang napangiti. Talaga? Ikaw ba? Gusto mo bang dito tayo manirahan? Balik tanong niya rito sabay kuha ng kamera at nag-umpisang kuna ng larawan ng naggagandahang tanawin. Oo naman, alam mo namang mahilig ako sa water adventure at ang manirahan sa tabing dagat kasama ang asawa ko ang isa sa mga pangarap ko. Saad nito. Ngayon ko lang nalaman yan babe but now I know. Then, tuparin natin ang pangarap mo. Anya, sabay kuha ng larawan nito. Natatawa namang nag-post si Arvin sa harap ng kamera. Kaya naman feeling professional photographer siya. Kahit na ang totoo ay hindi naman siya magaling kumuha ng mga larawan. Babe, pwede ba tayong dumaong sa buhanginang yon? Kukuha lang ako ng mga pictures nating dalawa. Turo niya sa tabing dagat. Lumingon sa dalampasigan si Arvin at pagkuway nag-umpisa ng sumagwan patungo sa tabi. Nang makadaong ang bangka ay agad siyang bumaba at manghang dumakot ng buhangin. Pagkuway binalingan naman niya ang mga shells na nagkalat. Picture dito at picture doon ang ginawa niya hanggang sa makaramdam siya ng pagod at pabagsak na naupo sa buhanginan. Lumapit naman sa kanya si Arvin at kinuha ang kamera. Saka kumuha ng larawan na magkasama sila. Mommy, we're home! Masigla at malakas na wika ni Angeli nang pumasok sila ni Arvin sa sala na magkahawak ang mga kamay. Iginiya niya ang nobyo palapit sa mahabang sofa at pinaupo ron, saka tinawag ang isang maid. Manang, pakikuha naman kami ng maiinom mo. Samahan mo na rin po ng snacks. Anya rito nang makalapit ang kasambahay sa kanila. Sige po ma'am, saglit lang po. Anito saka nagmamadaling nagtungo sa kitchen. So nakabalik na pala kayo. Nice to see you again Arvin. Mabuti naman at sumama ka sa anak ko pabalik dito sa hacienda. Sinulyapan muna siya ni Arvin. Pagkuway inabot ang kanyang kamay at masuyong pinisil. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Siguro nga nagkamali ako nang iwan ko siya sa mismong araw ng kasal namin. Pero narealize ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Nung araw na makita ko siya sa resort, dapat ay huling araw ko na ron. Kasi bala ko na sanang bumalik rito at humingi ng tawad sa nagawa ko. Pero dahil nandoon na rin naman si Angeli, hindi na ho ako tumuloy. Sa halip I spend my time with her. At sa ilang araw na magkasama kami sa resort, ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Now, I'm sure po na si Angeli lang ang gusto kong makasama for the rest of my life. Sana po, pumayag pa rin kayong pakasalan kong anak nyo. Bigla silang nagkatinginan ng kanyang ina
bago niya ibinaling ang kanyang tingin kay Arvin. Well, kung seryoso ka na sa desisyon mo at wala ka ng balak na takbuhan ng unika iha ko, then why not? Sino ba naman ako para tumutol at hadlangan ng kaligayahan ng aking anak? Pero kung magpapakasal kayo, baka pwedeng pakibilisan. Gusto ko na magkaroon ng apo. Abay hindi na ako bumabata. Sila naman ni Arvin ang nagkatinginan at halos sabay pang napakibit ng balikat. Ma, hindi po kayo galit kay Arvin? Tanong niya sa ina na bahagyang natawa. Why would I? If may mga nasabi man ako, ay dahil nasaktan ako bilang isang ina. Ang mabuti pa magluto na ako ng lunch natin. Iho, dito ka na kumain. Baling nito kay Arvin na mabilis pa sa 4:00 tumango. Okay po tita. Magalang na sagot ni Arvin dito. Oh, no. Call me mommy. Ikakasal na kayo ng anak ko, kaya dapat mommy na rin ang tawag mo sa akin. O siya sige, maiwan ko muna kayo. Paalam ng kanyang ina sa kanila bago diretsyong nagtungo sa kusina. Babe, juice mo. Anya na iniabot kay Arvin ang basong naglalaman ng juice. Thank you babe. Wika nito matapos kunin ang basong iniaabot niya. May napansin ka ba kay mommy? Mukhang mas excited pa siya na maikasal tayo no? Wait, sinabi ba niyang gusto niyang magkaroon ng apo sa ating dalawa? Yes babe, and I think kailangan na nating maumpisahan ng paggawa ng panganay para may makakulitan na siya. What if umpisahan na natin mamayang gabi? Ilang beses muna siyang kumurap at pagkuway pinaningkitan nito ng mga mata. Kasal muna babe. Anya, sabay simsim ng juice. Gusto na rin naman niyang magkaroon sila ng anak, pero ang gusto niya ay mag-asawa na sila ni Arvin para alam niyang hindi siya tatakbuhan nito sa pangalawang pagkakataon. Then, let's get married. Kahit sa West lang muna bago tayo magpakasal sa simbahan. Swestyon ito, kaya napaisip na naman siya. Okay, kailan mo ba gusto? Gusto mo bang bukas na rin ay magpakasal na tayo? Tanong niya rito. Hindi naman halatang excited siyang magsama sila sa iisang bubong bilang mag-asawa. Konti lang. Anytime babe, ipapareschedule na lang natin ang kasal natin sa simbahan. Okay babe. Siguro gawin na rin nating next week ang kasal para masaya. Excited na wika niya. Hindi na rin kasi niya kayang maghintay ng matagal bago sila magpakasal ni Arvin sa simbahan. Kaya kahit sa West na lang muna. Wala naman kasing problema sa kanya kung saan sila ikakasal. Ang mahalaga ay mahal na mahal nilang isa't isa hanggang sa huli. Babe, saan mo naman gusto mag-honeymoon? Nakangiting tanong nito sa kanya habang gumagalaw pa ang kilay. Agad naman siyang nag-isip ng magandang lugar, yung tipong romantic at walang mga abala. Doon na lang siguro sa isla niyo babe. Diba, caretaker lang ang nando doon? Ayoko kasi ng maraming istorbo eh. Ang gusto ko ay masolo kita. Sagot niya rito sabay kindat. Gumaganyan ka na, alika nga rito. Anito, sabay hatak sa kanya palapit sa katawan nito. Kinuha ni Arvin sa kanya ang hawak niyang baso at inilapag sa center table, saka mahigpit na yumakap sa kanya. Babe, I love you. Puno ng lambing na wika niya rito. I love you too babe. Bulong nito sa kanya. Humilig siya sa dibdib nito at pinaglaruan ng daliri ang braso nitong nakayakap sa kanya. Kung dati ay masaya na siya, ngayon ay mas doble ang siyang kanyang nararamdaman. How she wish na sana panghabang buhay ng sayang kanyang nararamdaman kasama si Arvin. Ma'am, sir, pinapatawag po kayo ni Doña Deborah sa kitchen. Sabay silang napalingon sa maid nang bigla itong magsalita mula sa kanilang likuran. Sige ho manang, susunod na kami. Alika na babe, baka need ni mami ang tulong natin. Yaya niya kay Arvin, kaya tumayo na ito at saka siya inalalayan patayo. Inakbayan siya nito patungo sa kusina habang nakasunod naman sa kanila ang kasambahay na ng abala sa kanilang magkasintahan na animoy kinikilig. Simple yet pretty and very elegant sa suot nitong puting bestida si Angeli habang naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay sa kanya si Arvin. Kung noong nakaraan ay hindi natuloy ang kanilang kasal, ngayon ay tuloy na tuloy na. Hindi nga lang sa West kung hindi garden wedding. Hindi kasi pumayag ang kanyang mami at mga kapatid na
Sa West lang sila magpakasal ni Arvin. Kaya kahit na madalian lang ang paghahanda, ay ginawa ng paraan ng kanyang ina. Masunod lamang ang gusto nito. Habang papalapit siya ng papalapit sa kanyang groom, ay hindi niya mapigilang mapangiti nang maalala niyang bigla nga pala siyang tinakbuhan nito sa mismong araw ng kanilang kasal. But now, sa ikalawang pagkakataon na ikakasal sila, ay matyaga na itong naghihintay sa kanya habang matamis na nakangiti. Siguro, kaya hindi natuloy ang kanilang kasal noong una ay dahil sinubok sila ng tadhana kung gaano ba nila kamahal ang isa't isa at kung gaano sila katatag. Hi! Bati sa kanya ni Arvin nang tuluyan na siyang makalapit rito. Hello! Nakangiting bati niya, sabay abot sa kamay nitong nakalahad sa kanyang harapan. Inalalayan siya nito patungo sa mini altar, kung saan naghihintay ang pari na magkakasal sa kanila. Aminin man niya o hindi, pero sobrang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Katunayan nga, ay namamasa ang kanyang mga palad. Relax babe, bulong ni Arvin sa kanya habang bumuntong hininga siya at saka ngumiti. Makalipas ang ilang sandali, ay nag-umpisa na ang pari sa pagkakasal sa kanilang dalawa. Kaya tahimik silang nakikinig ni Arvin sa seremonya. Marami itong mga sinasabi pero wala doon ang kanyang atensyon kung hindi nasa lalaking katabi niya na minsan ay naging runaway groom niya. But now, magiging kabiyak na niya. Ilang sandali na lang. Babe, mamaya mo na ako titigan ng ganyan. Masama ang tingin ni Father sa ating dalawa oh. Baka mamaya mag-back out yan. Bulong ni Arvin sa kanya. Kaya kagatlabi siyang napaayos ng tayo at pilit na itinuon ang atensyon sa paring nagkakasal sa kanila. Hindi rin naman nagtagal ay natapos na ang seremonya at inanunsyo na ni Father na sila ay mag-asawa na. You may now kiss your bride. Saad nito na naging hudyat kay Arvin upang hapitin siyang palapit sa katawan nito at masuyong hinalikan ng kanyang labi. Malalakas ang sigaw ng kanyang mga kuya na sinigunduhan naman ng kanilang mga bisita, kaya natawa na lamang sila sa mga ito. Matapos ang unang halik nila ni Arvin bilang mag-asawa. Let's go wifey! Yaya sa kanya ni Arvin kaya naman nagtataka niya itong sinulyapan. Saan babe? Tanong niya rito pero ngiti lang ang isinagot nito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at bigla na lang siyang hinatak patungo sa kung saan. Naiwan tuloy ang kanilang mga bisita na tila walang pakialam na kumakaway lang sa kanila habang palabas sila ng kanilang bakuran. Get in, wife! Ani Arvin nang pagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Nagtataka man ay sumakay na lang siya at tahimik na nag-seatbelt. Babe, hindi ba dapat inaasikaso natin ang mga bisita natin? Saan ba tayo pupunta? Tanong niya rito. Gustong-gusto na talaga niyang malaman dahil mas lalo siyang na-excite. Sa lugar kung saan gusto mong mag-honeymoon. Sa isla, di ba sabi mo, gusto mo akong masolo? Bigla naman siyang napaisip at pilit inaalala kung kailan niya sinabi yon. Sa isla niyo. Naalala ko na. Tara na babe, excited na ako. Anya, naanimoy bata. Natatawa namang nag-seatbelt ang kanyang asawa. Pero bago nito binuhay ang makina ng kotse, ay nagnakaw muna ito ng halik sa labi. Bago sisipol-sipol na, pinaandar ang sasakyan. Naiiling na lang siyang umayos ng upo at saka binuksan ng estéreo at naghanap ng magandang kanta hanggang sa tumigil siya sa kantang Babe, I Love You. Sinabayan niya ang kanta habang ang kanyang asawa naman ay aliw na aliw habang nakikinig sa kanya at paminsan-minsan ay sumasabay. Babe, I love you. Kanta niya sa huling lyrics na sinabayan pa niya ng pagtuturo sa asawang pangiti-ngiting sumusulyap sa kanya. I love you more wifey. Anito, kaya naman kinikilig siyang sumandig sa... Hinawakan naman ng kanang kamay nito ang kaliwa niyang kamay at pagkuway pinagsalikop kaya hindi niya maiwasang mapatingin sa kanilang mga kamay. Hindi na nila kailangan pang magsalita upang ipahayag sa isa't isa kung gaano sila kasaya at kakontento ng mga sandaling yon dahil nababasa naman nila sa mga mata ng bawat isa. Arvin is her everything. Walang ibang lalaki ang nakapasok sa buhay niya maliban rito.
Kaya naman masasabi niyang ito lang ang one true love niya at sisiguraduhin niyang kahit sa huling sandali ng buhay niya ay ito lamang ang mamahalin niya hanggang sa wakas. But for now, magiging mabuting may bahay at asawa muna siya dito habang bumubuo sila ng sariling pamilya. Alam niyang hindi madali, pero hanggat nasa tabi niya ito ay wala siyang hindi kakayanin. Ganoon niya kamahal ang kanyang asawa. Wakas.